Nang maibaba na ang tawag ay pinandilata na niya si Britney ng mga mata. Sinasabi na nga ba niya't may plano na naman itong hindi niya magugustuhan? Anong gagawin niya sa villa? Doon na rin titira? Hindi naman sila mag-asawa. Oo, ama siya ni Noah, pero hindi naman kailangang pumisan ito sa kanila na parang normal silang pamilya gaya ng iba. Ano sa tingin mong ginagawa mo, Kenji? Sita na ni Britney na bakas na sa mukha ang namumuong inis sa kaharap. Hindi mo man lang ako tinanong kung gusto ko nandito ka. Ano yon? Basta ginusto mo lang? Ganun ba yon? Ngumisi lang sa kanya si Kenji na halatang binabaliwala ang galit na pinapakita niya sa kanya. Para bang hindi to naniniwala na galit siya? O naiinis siya sa desisyon nitong siya lang? Yung tipong kung ano man ang gusto niya, ayun ang dapat na masunod at wala siyang ibang magagawa. Kung hindi ang hayaan ito dahil wala rin siyang magagawa. Kung nasan kayo ng mga batay nandun din dapat ako. Ano? Ibig mo sabihin? Dito mo rin planong tumira habang narito kami? Hulugang pangang tanong pa ni Britney kahit na yun naman ang nahuhulaan niyang plano nga ni Kenji kaya nagpapadala ng mga kailangan niya kay Caroline. Narito kayo kaya dapat nandito din ako. Hindi pwedeng narito kayo tapos nandun ako sa kondo. Sama-sama tayo, Britney. Napatitig na sa mukha ni Kenji si Britney na hindi pa rin makapaniwala sa desisyon nito. Bakit parang bumabalik sila sa dati? Sa dati pero komportable siya at hindi niya naramdamang nasasakal na naman siya dito. Parang normal lang. Pero ang layo nito sa office mo, Kenji. Kaya mo bang magtiis na? Oo naman, hindi malayo. Abot pa ng sasakyan kaya hindi malayo. Pilosopo nitong tugon na muling naupo sa sofa. Mas nahulog pang panga ni Britney nang makitang prenting nagtatanggal na ito ng suot niyang tie sa leeg. Napahawak si Britney sa kanyang bewang na dalawang kamay. Hindi niya na alam ang sasabihin. Malayo talagang lugar na iyon sa opisina nito na gugugol pamarahil ng 30 minuto sa biyahe. E paano kung ang traffic? Kailangan itong gumising na mas maaga o mag-adyas ng oras ng alis para lang hindi mahirapan sa haba ng traffic. Kenji, makinig ka. Pwede ka namang pumunta dito ng weekend para makapiling ang mga bata. Hindi mo kailangan tumira na kasama namin. Ang layo ng lugar na ito. Hindi mo ba naiisip na sayang ang oras at ang... Bakit naman masasayang? Masaya naman ako kaya walang sayang. Makakatabi ko pa kayo gabi-gabi. Gabi-gabi? Kung gabi-gabi itong tatabi ito sa kanya, baka bigla siyang mabuntis. Hindi pa naman ito gumagamit ng proteksyon. Hindi yun maaari. Kung nais nito ay ganon, kailangan niyang gumamit ng proteksyon. Napahilot na si Britney. Bakit doon sa bagay na yun napunta ang kanyang isipan? Hindi naman dapat yun ang pinagtutuunan niya ng pansin. Yung gas, oras at mahabang traffic dapat ang pinangangalandakan ng kanyang utak. Hindi ang kung ano-anong kamunduhan. Problemado niya na itong hinarap. Pinakitang hindi pa rin siya payag. Dapat siyang masunod at hindi ang lalaki. Kenji, natigilan si Britney na makinig na ngumuso si Kenji. Amazed sa mga mata niya dahil sa paningin niya ay ang gwapo nito. Hindi lang yon. Bigla siya nakaramdam na parang gustong biglang itapon ang sarili sa kandungan nito ngayon. Inismiran siya ng lalaki. Hindi pwedeng maging alipin na naman siya ng anong maramdaman niya sa lalaki. Kung sinunod mo lang ang gusto ko na sa kondo tayo. Kayo, hindi ka mamamroblema sa akin ng ganyan, Britney. Anito pang nagpahulog ng kanyang panga, nagawa pa talaga yung sabihin sa kanya ng dating asawa na nagtatampo. Hindi yun ang problema niya, ibang iniisip niya. Hindi niya lang masabi dahil baka gawing advantage niya yon. Hindi yun ang iniisip ko, Kenji, iba. Saka nilinaw ko naman kagabi na ayaw ko na sa kondo dahil masyadong maliit. Tinasa na siya ng isang kilay ni Kenji na bahagyang pinalamlam pa. Ang mata na animoy inaakit siya. Napalunok na ng laway si Britney na hindi alintana ang mga tao na sa kanilang pagitan. Si Kenji lang ang nakakita niya ngayon eh. Anong iniisip mo? Kumibot-kibot ng bibig ni Kenji na para bang nabasa niya na yon kung ano. Wait lang, huhulaan ko kung anong tumatakbo ngayon sa isipan mo. Mapanukso niyang ngisi na mapang-akit na kinagat pa, ang labi na lalong nagpakabog sa puso ni Britney na naguhuramentado na sa epekto ng presensya niya dito. Daddy, you're home! Biglang sulpot ni Noah kasunod ni Andrea na gaya ni Britney pawisan ng mukha hanggang leeg. Sabay na napatingin ang dalawa sa kanila nakasunod din sinama ng Elsa at Tina. Napatigil ang mga maids sa kanilang paglapit nang makita si Kenji nakaupo na sa may sofa. Hindi na sila nagulat na naroon ang lalaki.
Halata naman nila kung anong lihim na namamagitan sa kanilang mga amo na dating mag-asawa. Hindi sila bulag dito. Come on, kiddo. Maligayang bukas ni Kenji ng mga bisig niya. Para sa yakap ng mga anak, nagawa pa nitong iunat ang kanyang mahabang mga binti na animo ay nakasanayan niya ng araw-araw na gawin iyon. Dad is home. Napapailing na lang si Britney nang makitang humagikik ng unahang tumakbo ang dalawang bata para pagbigyan si Kenji. Ang tanawing iyon ay para bang dati pangarap niya lang ngunit natutupad na sa paningin niya. Kamusta ang araw-araw niyo? Habang nasa trabaho ang daddy, na-miss niyo ba ako? May binili nga pala akong cake para sa inyong dalawa. Naroon sa sasakyan ko. Kunin na ba natin? Tumalikod na si Britney at nagpa siyang muling umakyat ng hagdan upang ipagpatuloy na ang kanyang ginagawa. Itsapwera na naman siya gayong nariyan na ang mga bata at natuluyang sa villa si Kenji kaya panigurado siyang para na naman silang may glue na didikit sa lalaki. Hindi pa sila tapos mag-usap ni Kenji. May magagawa pa rin ba siya sa naging desisyon nito? Wala na. Pinapadala na nga nito ang ibang mga gamit niya. Desidido na talaga ito doon. Bahala nga siya kung anong gusto niyang gawin sa buhay niya. Bulalas niyang binilisan pa ang hakbang. Kulang na lang ay mapunit sa malalaking ngiti ang labi ni Kenji sa saya nang tanggapin niya mula kay Caroline ang kanyang pinakuhang maleta sa kanya sa kondo. Maraming naglalaro sa isipan niya habang hinihintay ang sekretary. Tinitigan siyang mabuti ni Caroline na parabang hindi siya yon at ibang taong nasa loob niya. Hindi niya ito sinita o pinagsalitaan ng kahit na ano. Kinuha niya lang ang maletang tama naman sa maletang pinapadala niya. Mr. Barrowell, dito ka titira? Puno ng pagtataka yun na parabang imposibleng naging desisyon niya. I mean po, sir, ay bakit? Ang layo nito sa office niyo. Yap, matipid itong tugon na sinagot lang ng tanong at hindi nagbigay ng anumang komento pa. Hindi na muling nagsalita ang sekretary na tumangulang kahit nang dami pa niyang katanungan. Ilang beses na pinasadahan pa ng tingin ng kabuuan ng villa na okay naman. Hindi lang yun ang unang beses na nakarating siya sa villa na ito ng mga Salmeda. May pagkakataong nagtutungo rin sila doon ng amo. Dati, hindi niya pa rin alam na naroon na sina Britney kung kaya naman na puno ng duda ang kanyang mga mata na baka may babae na namang ibang amo kung kaya naroon ito kahit na parang imposibleng kukonsentihin ito ng kapatid niyang siyang may-ari. Baka naman mali ako, pinagkibit niya lang yun ang balikat ni Caroline bago tuluyang umalis na upang umuwi sa kanilang bahay. Aalis na po ako, Mr. Barrowell. Kung wala na kayong iutos, wala na. Ingat, Caroline. Pumasok naman si Kenji ng villa pagkasabi niya noon. Kinuha ng mga maid ang mga bata kung kaya naman nakatakas siya sa kanila. Kailangan silang paliguan dahil sa dungis na ginawa nilang pagkain ng cake na kanyang binili para sa mga ito kanina kaya naman naging malaya na siya doon. Tulungan ko na po kayo, Mr. Barrowell. Naku, wag na. Ako nang bahala sa mga gamit ko. Kaya ko na ito. Salamat. Tanggi ni Kenji sa nagmamagandang loob ng isang maid na sumalubong sa kanya upang tulungan sana siya. Nadalhin iyon sa silid na okupahin ng mag-iina niya. Naguguluhang napatitig ng ilang segundo ang maid. Nagtataka sa ikinikilos ng asawa ng kanilang bisita. Ang alam nila ay mag-asawa sila. Hindi naman na broadcast na hiwalay na sila. Isa yon sa mga maid ni Althea sa villa, kaya wala itong kaalam-alam kung anong tunay na sitwasyon ng relasyon nila. Sigurado po kayo, Mr. Barrowell? Saglit na nag-isip si Kenji na panay ang tingin sa itaas ng bahagi ng palapag ng villa. Hinahanap ng kanyang mga mata si Britney. Umakyat ito kanina. Nahagip yun ng kanyang mga mata habang kaharutan niyang mga anak. Tinalikuran sila nito. Hindi niya na nga nagawang sundan dahil naharang na siya ng mga bata. Kung aakyat siya, susunod ang mga anak kaya nilansin niyang mga ito upang kumain ng cake ng kanyang binili. Siyempre, tinirhan niya doon si Britney para dessert niya mamaya. Malamang ay nasa silid si Britney at nag-aayos pa ng kanilang mga gamit o kama. Narinig niya sa bulungan ng mga maid na pinagdikit nilang 2 queen-size bed para sa mag-iina. Aba, talagang pinag-aayos niya ng malaking space para kung sakali lang. Hindi na kami lagi sa banyo. Puno ng kapilyuhan ng mga mata sa isiping iyon na binalingan na ni Kenji. Ang paalis na sanang maid na nag-offer kanina ng dadalhin ng kanyang maleta sa itaas. Kaya niya yun kung tutuusin pero baka maaksidente naman siya kung pipilitin. May history pa naman ang mga binti niyang minsang nawalan ng lakas. Kung mahuhulog siya sa hagdan at muling hindi makakalakad, paano nilang niya mapapaligayan noon ang katawan ni Britney na sabik? Hindi yun pwede. Baka maghanap ng ibang babae. Excuse me. Sige na nga, tulungan mo na akong iakyat ang mga maleta ko.
Doon mo lang si itaas sa hagdan at ako nang bahalang magdala sa silid namin. Aniya pang malapad pa rin ang mangangiti. Agad naman tumalima ang maid na nagtawag pa ng isang kasama para tig-isa sila sa bubuhati nilang maleta. Hinintay na muna ni Kenjing makaakyat silang dalawa ng hagdan. Hindi siya sumunod agad at baka may madulas. Sa loob niya ay kailangan niyang ingatang mabuti ang sarili para sa ikakaligayan nilang dalawa ni Britney gabi-gabi. Ang isipin na muling maghahanap ng iba ang babae. Nabubuhay ang dugo noon ng pagiging halimaw niya. Baka kapag nalaman niya ay totoong maging kriminal na siya. Tsak, nakaawa naman ang mag-iina. Thank you. Welcome po Mr. Barrowell. Magaan pa rin ang pakiramdam na hinila na ni Kenji ang handle ng kanyang dalawang maleta sa magkabila niyang palad. Agad na niyang natanaw kung saan banda ang dakong silid na ukupahin ni na Britney na bahagyang itinuro din ng maid sa kanya bago sila lumayas sa harap niya. Kaya naman niyang hanapin pero okay na rin na may hint na siya doon. Salamat ulit. Parang lalabas na sa lalamunan ni Britney ang kanyang puso nang biglang napaigtad ng walang ano-ano ay may biglang yumakap sa kanyang likuran. Gulat na gulat siya doong tahimik na merong iniisip. Kakatapos niya palang maligo at nakaroba pa siya. Kahit hindi niya lingunin, kilala na niya kung sinong talipandas na may gawa noon ang dahil sa amoy. Bitaw nga Kenji, ang lagkit mo. Bagong ligo pa lang kaya ako tapos ikaw puro particles ng alikabok dahil galing ka sa labas. Agad na palag ni Britney na pasong-paso na ang balat sa pagdikit pa lang saglit ng katawan niya kay Kenji. Tinawanan lang siya ni Kenji na bahagyang sumimangot na animoy kinilalang sabong gamit niya sa balat na hindi naman nagbago. Bahagya pa itong pumikit. Feel na feel ang bawat sandali na para kay Britney nakakakilabot na. Ilang beses pa siyang napalingon sa bukas na pintuan ng kanilang silid. Nag-aalala na baka biglang may maid na dumaan at makita sila kung anong ginagawa nila ni Kenji. Sobrang nakakahiya yun. Ano na lang ang iisipin nila? Hindi lang yun, baka makarating pa kay Althea ang tagpong iyon at akalaing okay na sila. Okay naman na sila, yun nga lang ay sa kama. Nangunot ang noo ni Britney, tinatanggap na ba niyang okay na sila nito? Hindi mo ba ako narinig? Sabi ko bitaw. Irit na ni Britney na mas sinigpitan pa ni Kenji ang yakap niya. Hindi pinansin ni Kenji si Britney na nilingunan naman niya ang pintuan kung saan ito nakatingin. Agad na dumaan sa kanyang isipan ang naisip nito. Otomatiko siyang kumalas ng yakap at tinungo ang pintuan upang isara iyon dahil itong dahilan ng pag-hysterical ni Britney. Hindi niya lang basta sinara yan kung hindi nilock niya pa. Gawin niyang kagad na nagpanik kay Britney dahil basang-basa na niyang banta sa mga mata ni Kenji. Anong gusto ng lalaking ito? Mag-sex sila? Agad-agad? Ulit? Kaya siya narito? Anong iniisip mo? Bakit mo nilock ang pintuan? Buksan mo nga yon. May plano ka no? Humalakak si Kenji na umalingaw-ngaw na sa apat na sulok ng silid at nang makitang pulang-pula ng mukha ni Britney habang natataranta pa, hindi niya na nga ito muling niyakap tapos pagbibintangan siya. Naikiling na ni Britney ang ulo sa reaksyon ni Kenji at tunog ng halakak nito. May kakaiba talaga sa katawan niya na madalas niya hindi maintindihan. Sinimulan na ni Kenji na tanggalin ng botones ng suot niyang polo shirt habang hindi naalis ang nakakaloko at malagkit na mga tingin sa mga mata ni Britney. Wala siyang gagawin dito unless naunahan siya. Siyempre gagantihan niya lang ito. Wala akong gagawin. Ikaw kung ano-anong iniisip mo. Magpapalit ako ng damit at bababa para sa dinner. Hindi ako naniniwala sa'yo. Ikaw pa? Ang hilig mo. Tigang na tigang ka ba? Aba, anong gagawin mo sa aking katawan? Para usan? OA ng reaksyon na yakapan ni Britney sa kanyang sariling katawan na tanging roba lang ang saplot at niwala pa siyang suot na panty. Hindi niya rin naman kasi inaasahan na pupuntahan siya doon ng lalaki. Akala niya'y busy pa ito sa mga bata sa ibaba. Nilak mo pa talaga ang pintuan. May plano ka sa akin masama? Wala saka anong masama? Masarap yon. Huwag mong itutuloy ang plano mo, Kenji. Hindi na ako natutuwa sa'yo. Sinasamantala mo ha. Kalma, Britney. Magbibihis lang naman ako pero ang dami mo nang kagad sinabi. Nilak ko lang kasi baka biglang pumasok mga bata dito at maabot ang ganito. Anong ipapakita ko hubad kong katawan sa kanila? Dapat mula ngayon ay mata mo lang ditong makakakita. Hindi mata ng mga anak natin. Napapahiyang matamang pinanood ni Britney ang lalaki ng gamit ang isang brasong inihiga na nito. Ang kanyang isa sa mga maleta matapos na hubarin ang pangitas niyang damit upang kumuha doon ng kanyang pangpalit. Nag-flex ang mga muscles nito na mabilis nang inakinarap ng mga mata na palunok na habang naroon pa rin ang tingin. Umangat ang ulo ni Kenji nang maramdaman niyang mainit na paninitig ni Britney.
Kung ito ang unang mag-move sa kanila ay bakit siya tatanggi? Pupunan niya ang pangangailangan nito bilang babae ng walang pag-aalinlangan. Hindi siya ang unang gagawa noon. Hintay niya itong para wala silang away. Natuto na siya noon. Hindi niya paparasayin ang babae sa bagay na ayaw pa nito. Bakit hindi ka pa gumagalaw? Papanoorin mo lang ba ako? Magsuot ka na ng damit mo, Han. Don't worry, wala akong masamang gagawin sa'yo na labag sa loob mo. I've changed a lot for the better version of myself. Kung kagaya ko ng dati, sa tingin mo ano nang ginagawa ko ngayon sa'yo? Sinasaktan ka? Pinupuwersa? Pinapasama ang loob? Napipi kong pinandilatan siya ni Britney ng mga mata at kapag inismiran na sa kabila ng paliwanag niya. Oo na, napansin at napatunayan na rin naman niya ang malaking pagbabago nito at malubhang ikinabahala niya yon dahil alam niyang sariling hulog na siya dito. Literal na kung mahal niya ito noon, sobrang mahal niya ang Kenji ngayon. Kung gaano to kalapit noon, grabe naman ang pag-aruga nito sa kanilang ngayong mag-iina na pati kay Andrea ay ang bait-bait na lalaki. Si Andrea na anak ng lalaking labis na pinagselosan nito noon na akala niya ay crush niya. Nagbagong buhay na nga ito. Tinalikuran niya na ang lalaki upang itago ang hiyang namumuo sa kanyang mukha hanggang sa leeg. Siya lang yata yung nag-iisip sa kanila ng masama. Saka noong mga past, siya lang din naman yung naunang mag-initiate ng intimacy sa pagitan nila. Marina siyang napapikit. Nakakahiya kung iisipin niya. Parang gusto na niyang lumubog sa kinatatayuan. Masyadong nagiging bastos ng isip niya na hindi naman dating ganun. Parang ang hirap na itong intindihin. Kung kailan siya nag-mature, saka naman parang teenager siyang palaging inhit dito kada madidikit lang ang balat nila. Han, hintayin mo ko ha. Quick half bath lang ako para matanggal ang alikabok sa katawan at ang init na rin. Paalam ni Kenji na parang nanunuya ang dating sa kanya. Hindi siya nilingon ni Britney na mabilis nang gumalaw upang kumuha ng kanyang pangtulog na damit. Narinig na lang ng babae na sumara ng pintuan ng banyo sa naturang silid. Saka pa lang siya nakahinga ng maluwag na nagawa niyang pigilan kanina. Nagkukumahog na siyang kumuha ng damit. Matapos na maisuot yun na hindi na niya hinintay pa si Kenji, kagaya ng bili nito at baka kapag gawin niya pang magtagal sa kwarto. Pumintig na naman ang kakaibang init sa katawan at pasukin niya itong bigla sa banyo. Kapag ginawa niya yun, malamang hindi naman siya atrasan ito. Paniguradong may kababalaghang na namang mangyayari sa kanila. Hanggat maaari, Britney, ay umiwas ka. Kung palagi mong paiiralin ng init ng katawan, baka hindi matapos ang buwang ito ay magkaroon ng laman ng iyong sinapupunan. Naku, ikaw din ang tiyak na may hirapan. Kastigo niya sa sarili habang pababa na siya ng hagdan ng villa. Kakasimula pa lang nila ng dinner nang pumanaog si Kenji. Puno ng tampong mga mata nito nang magtamang mga mata nila ni Britney. Hindi talaga siya nito hinintay kahit na sinabi niyang saglit lang naman siya sa loob ng banyo. Walang imik siyang naupo sa katapat na upuan, kumuha ng pagkain. Sa itsurang yun ni Kenji, hindi mapigilan ni Britney makaramdam ng pagkakonsensya. Hindi niya natuloy malunok pa ang pagkain na sa bibig niya. Nagpapahintay lang naman ito, kaya anong mahirap doon? Sa paraan ng pagtitig nito sa kanya ay para bang ang laki na kasalanan niya. Bakit pa kasi nagpapahintay sa kanya? Ano siya, bata? Saka sana maintindihan naman itong dahilan niya. Padilat-dilat pang mga mata ni Noah at Andrea na salita ng tingin sa kanilang mga magulang sa hapag. Dama nila na parang may tensyon sa pagitan ng dalawa na kailangan nilang tibagin. Mommy, Daddy, nag-aaway po ba kayo? Otomatikong nagkatingin na si Kenji at Britney sa katanungan ng anak. Sabay din silang napailing. Lalo naguluhan si Noah sa awkward na kilos nilang dalawa. Patuloy naman ang kain ni Andrea na kung hindi nakatingin sa kapatid ay sa ina. Para po kayong nag-aaway eh. Mag-ayos na po kayo. Tumikim si Britney samantalang napangisin naman si Kenji. Naiisip na kung ano kayang gamitin niyang anak. Napailing siya ng ulo. Hindi niya gagawin ito. Noah, hindi kami nag-aaway ng daddy. May kanya-kanya lang talaga kami iniisip, anak. Totoo ba yun, daddy? Hindi kayo nag-aaway? Totoo, anak. Hindi kami nag-aaway. Upang patunayang hindi sila nag-aaway ay nangitian sila ni Kenji at Britney matapos magtitigan. Bilang batang si Noah, naging sapat na yun na dahilan. Sa kanilang pagtulog ay hindi tumabi si Kenji kay Britney. Sinadya niya yon. Kay Noah siya tumabi sa kabila ng gilid ng anak na ikinalingon na ni Britney sa kanya ng ilang ulit. Hindi sa pinapakita niyang nagpo-protesta nga siya, pero parang effective naman dahil mula nang mahiga sila panay ng tingin ni Britney sa kanya. Iniisip na nagtatampo pa ito. Good night everyone, tulog na tayo. Maaga pang work ng daddy bukas. Si Kenji na hinalikan ng dalawang bata sa noo bago nahiga sa pwesto niya. Tahimik na napapalatak si Britney nang mahiga na si Kenji. Nagayos na hindi man lang siya tinapunan ng tingin.
Medyo na-offend siya na dapat ay hindi naman. Dapat maging masaya siya dahil hindi na siya nito kinukulit. Hindi ba nga't ayaw naman niyang kulitin siya nito? Anong kinakasama ng loob niya? Bakit parang may guwang sa puso niya ng sandaling ito? Sa halip na magsalita ay nahiga na lang din siya. Dapat hindi niya ipinakita sa lalaking apektado siya. Hindi lang sa gabing iyon nangyari. Nang mga sumunod na gabi ay doon pa rin si Kenji nakapwesto sa tabi ni Noah na gustong-gusto ng anak. Hindi ito maalmagay nung nasa Malaysia sila na palaging gusto nitong patabihin ang ama sa kanya. Naisip niya tuloy alam ni Noah na may hidwaan sila ni Kenji. Naasikaso na lang niya at lahat ang bubuksan niyang gallery at studio. Wala pa rin silang malinaw na usap ni Kenji. Naroon to sa villa, kinakausap siya sa hapag lalo kapag kaharap ang mga bata. Ngunit malamig na itong parang yelo. Dumating na bang mga gamit niyo galing Malaysia? Nasa hapag sila noon, naghahapunan. Oo, yung mga gamit na may kinalaman ko sa pagpipinta, diretso studio. Yung collection ko naman ng mga valuable paintings ko sa gallery. Tumango lang si Kenji at hindi na nagtanong. Yung ibang gamit naman pinadiretso ko na sa basement para kapag lumipat ay doon nabubuksan. Sagot nito nang hindi tumitingin kay Britney. Dapat sanay na si Britney sa cold treatment nito dahil dati naman itong ganon. Pero nalulungkot siyang naiinis. Hindi sa bumabalik to sa dati, cold lang talaga. Nag-set up din to ng study room niya sa villa na dating office room ni Renz. Doon niya ginagawang ibang trabaho niyang inuuwi. Feeling ni Britney alibay lang ni Kenji dahil kada matatapos ang dinner nila doon, ito tumutuloy. Disguise lang na trabaho hanggang sa makatulog silang mag-iina. Hindi na nga niya alam kung umakyat pa sila sa silid nila. Busy rin naman si Noah at Andrea palagi sa bakuran kung kayang bilis lang din nilang makatulog. Mula nang maset up yun ni minsan, hindi pa niya ito pinupunta ni Britney. Si Kenji, tanong niya ng maid nang bumaba sa kalagitnaan ng gabi at magising sa lumalagabog na kulog, nangangalit na kidlat at buhos ng ulan.